Magandang araw po sa ating lahat mga kaalbularyo. Once again, dalaygon ang Diyos. Mirong inihatid sa atin ngayon isang Kia Picanto 2011 model automatic transmission V3 engine. Ang sabi ng may-ari sa akin mga kaalbularyo ay hindi na raw nag-function ang power steering nito. At yan, sobrang matigas ang manubila lalo na pag mag-backing ka na. So ngayon mga kaalbularyo, sa totoo medyo gikapoy gyud ko kasi straight 2 linggo palagi na lang kaming nag-overtime. Pero ang prinsipyo ko mga kaalbularyo, pag mirong lumapit at magpagamot sa akin, hindi ko kayo talaga bibigoin. Kahit gustuhin ko na magpahinga muna, pero pilitin ko ang sarili ko para lang makaserbisyo sa inyo. So ngayon, pakinggan yung mabuti ang storytelling ko sa inyo mga kaalbularyo at kung maari, tapusin nyo na lang po ang bidyong ito para may matutunan din kayo. Attention po sa mga basher, huwag muna kayo mag-comment hanggat di pa ninyo natapos ito. Okay, here we go. Ang problema lang nito mga kaalbularyo, sabi ni Kibuloy, kasi siya ang naggawa nito. Tingnan niyo ito mga kaalbularyo, yung RPM niya ay hindi umangat at makikita din natin na nagble-blink yung sign ng temperature. Ito po, sign ito ng overheating indicator. So at makikita naman natin na naka-check engine siya at naka-blink yung naka-steady yung power steering indicator light. Pero sa ngayon mga kaalbularyo ay naka-on position pa tayo dito. Yan, naka-on position pa yan. So try nating i-start. So ito na po mga kaalbularyo, naka-start na yan pero ang RPM niya ay hindi gumagalaw at nagbe-blink yung temperature indicator light at power steering at check engine light. So ngayon mga kaalbularyo, ang issue lang nito ay hindi gumagana ang electric power steering. So talagang mabigat ang steering natin dito mga kaalbularyo kasi hindi gumagana ang power steering. Straight to the point lang na tayo mga kaalbularyo. Tingnan natin yung control box. Ito po, papakita ko sa inyo. So ngayon mga kaalbularyo, narinig na nyo naman na nag-aandar ang ating makina ngayon. Ayan po oh. So umaandar ang makina natin ngayon. Ang problema lang ay hindi gumagana ang power steering, mabigat. So ngayon mga kaalbularyo, ipakita ko sa inyo na tatanggalin na natin to. Ito po, tanggalin natin tong control box. Wala na tayong biruan dito mga kaalbularyo, straight to the point talaga tayo dito. So ayan po ang gagawin natin at i-try nating i-repair kung makakaya ba sa ating gahom-gahom dito. Okay po mga kaalbularyo, we'll be right back po. Tanggalin Kibuloy, tanggalin yung ECU Kibuloy. Akala ko si Kibuloy ang nasa tabi ko, si Derek Ramsey pala. Mukhang nalito ang albularyo nyo dito kasi si Kibuloy at si Derek Ramsey ay magkahawig lang ang kagwapo, pero ang ilong ni Kibuloy ay parang mistiso at si Derek Ramsey naman ay klarong gawang Pilipino. So ngayon po mga kaalbularyo, binuksan ko na ang ECU. Pag sakaling hindi tatama ang patsamba ko rito, tsak na magsakit na pod akong ulo. Baka nagtaka kayo na hindi ko ginamitan ng x-ray machine ko. Stop, look and listen muna sa payo ko. Huwag mong isipin na lahat ng problema ay makikita sa x-ray machine. At kung palaging nakadependent kayo sa x-ray machine nyo, ang tawag doon, wala kang stock knowledge. Alam naman natin na sa ganitong gawain, dapat always required common sense. Reminder lang po mga kaalbularyo ha, pag makaranas kayo ng ganito, extra careful lang po kayo. Kasi kapag may grounded ang ECU, lalong sumasakit ang ulo mo at nakasiguro ako hindi yan maayo sa bioflow. Just in case sa tingin nyo na lumala na ang sakit ng pasyente nyo, huwag kayong mag-alala. Tatawagan nyo lang po ako, padadaan ko kayo agad ng kinilkig ko na sobrang epektibo. Kahit isa walang nagmahay sa produkto ko kasi kapag hindi maayo, i-refund ko naman agad ang binayad nyo. So
So ano ang tingin niyo mga kaalbularyo? Walang bolilyaso, no? Okay, let's go back to our topic. Baka ang ibang viewers natin ngayon ay nagmamadali na. Okay, let's proceed. So ito lang po ang ginawa natin mga kaalbularyo, no? Pinalitan lang natin to, yung mga kapasitor. Ito po. At may dinugtong lang tayo dito. May dinugtong lang tayo dito. So ito na po, bago na po itong kapasitor na 4 na kapasitor. So tingnan natin kung may development na ba yung power steering ay hindi gumagana. Okay, tingnan natin mga kaalbularyo, ikapit natin. So ito na po mga kaalbularyo. Ayan, naikabit na natin ang ECU. So ngayon tingnan natin kung gumagana na ba ang power steering natin dito. Iyon. So ignition on tayo. Ayan, umiilaw na. Ayan. Start. So ayan. So ngayon mga kaalbularyo, nawala na yung indicator ng power steering. So ngayon, ipakita ko sa inyo. So okay na. Patayin ko, ibalik kong i-off yung ignition key natin. So try nating start. So ayan mga kaalbularyo, nawala. So i-try nating ikutin ang steering natin. Okay. So ito na po mga kaalbularyo, sobrang lambot na talaga. Yan. So ngayon mga kaalbularyo, nawala na yung indicator ng steering. So ayan, lambot na. So problem solved na naman tayo dito mga kaalbularyo. Ang talagang lambot na talaga yung power steering natin, oh. At hindi na rin umiilaw yung check engine light natin dito sa power steering. Kasi pag lumabas yung power steering dito mga kaalbularyo, yung indicator light, ay sasabay na rin yung check engine light natin. So ito na po mga kaalbularyo, nag road test na tayo. Ayan po. Yan. So wala na talagang lumalabas na power steering indicator light dito sa ating panel board. Ayan po. Ang lambot ng manubila natin ngayon mga kaalbularyo. So success na naman tayo dito mga kaalbularyo. Problem solved na naman tayo dito. So ganyan lang ang ginawa natin mga kaalbularyo. Pinalitan lang natin yung kapasitor sa loob ng control box or sa loob ng ECU. So ayan na po, problem solved. Once again, to God be all the glory. Maraming salamat. So ayan, ang saya-saya na ni ma'am dito, oh. Nagbiro pa siya sa amin. Hi guys, welcome to my vlog. Kana. Pinat. Kana. Hi guys, welcome to my vlog. Okay. Thank you, ma'am. Parang